Mga kabayan, sa kabila ng mga kumakalat na balita sa social media na di umano ay naospital at may pinagdadaan ng malubhang karamdaman, si Ombudsman Boying Rimulya agad namang nagbigay ng pahayag ang kapatid nito na si DILG Secretary John Vic Rimulya at sinabing fake news ang mga kumakalat online kaugnay sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Ayon kay John Vic Rimulya, katatapos lamang maglaro ng golf ang ombudsman at kasalukuyan naghahapunan kasama ang kanyang pamilya at mag-aalmusal kami bukas. Yan po ang sabi ng kanyang kapatid. Isang tuwirang sagot sa mga tanong ng publiko matapos ang ilang linggong pananahimik ng ombudsman sa media. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido ang netizen sa paliwanag ni John Vic at ng tagapagsalita ng ombudsman na si Miko Clavano. Ayon sa isang retired general, dapat sana para matigil ang isyu at espekulasyon ng netizen ay dapat magpakita itong si Boying Rimulya sa publiko kahit sa pamamagitan lamang ng isang short video na nagsasalita siya at hindi pinadadaan lang sa ibang tao dahil mas kilala ng publiko si Boying Rimulya na mahilig mag-presscon at lumabas sa media. Maniwala na ba kayo mga kaibigan na nasa maayos na kalagayan nating ombudsman sa isang salita lang ng assistant ombudsman? I'm sorry, with due respect to assistant ombudsman Clavano, may I suggest para mas kapanipaniwala na maganda nga ang kalagayan ng ating ombudsman, eh siya na mismo ang ano. How about interview? Example, ako si Assistant Ombudsman Clavano. Usap kami. Sir, pwede bang i-video kita? Pakita nga nagbre-breakfast ka para maipalabas ko sa social media na buhay kayo. Siyempre, nako, si Ombudsman Boying Rimulya pa magsasalita na nga, Hey guys, I'm okay. Oh, look at me. My ulam is sinigang. I'm strong. O kahit ilang seconds lang. 10, 15 seconds, may pakita sa social media na nagbre-breakfast siya. O, di tapos na ang issue. Yung mga maniwala kayo. But ako, lalo ako ngayong naghinala. Okay? Kahapon ay nilinaw ng Office of the Ombudsman na buhay si Boying Rimulya at walang katotohanan ang kumakalat na balita online na isinugod umano sa ospital si Boying Rimulya, kasunod ng ilang linggong pananahimik niya sa media na nagbunsod ng espekulasyon sa publiko. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, maayos ang kalagayan ng ombudsman at walang basihan ang mga ulat na kumakalat sa social media. Binigyan din niya na ang naturang impormasyon ay fake news. Peke ang balita, masarap na sinigang ang inalmusal niya kaninang umaga. Ang pahayag na ito ay inilabas kasunod ng sunod-sunod na tanong ng mga netizen kung nasaan si Ombudsman Boying Rimulya. Lalo't kilala siya noon bilang aktibo sa media interviews at mga press briefing. Ang kanyang pansamantalang kawalan sa media exposure ang naging misa ng haka-haka tungkol sa kanyang kalusugan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Nasaan na nga ba si Boying Rimulya at bakit hindi siya nagpapakita sa media? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakitumit nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pinabulaanan ng Office of the Ombudsman na isinugod umano sa paggamutan o ospital si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa naging pagtatanong ng bomboradyo kay Assistant Ombudsman Attorney Miko F. Clavano. Kanyang binigyan linaw patungkol sa naturang usapin. Kumalat kasi online ang impormasyon nagsasabing isinugod raw ang kasalukuyang ombudsman sa ospital. Ngunit ito'y pinabulaanan lamang ni Attorney Clavano at itinangging nasa ospital si Ombudsman Rimulya. Sa mensaheng kanyang ipinadala, kanya pang sinabi na kumain ng masustansyang pagkain na sinigang ang opisyal kaninang umaga. Kung kaya tinawag niya bilang isang fake news lamang ang kumakalat na impormasyon na ospital si Ombudsman Rimulya. Kasabay ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa kalagayan ng naturang opisyal sa nagpapatuloy na investigasyon nito sa malawakan korupsyon sa flood control ng bansa. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng Office of the Ombudsman at tiniyak ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga tiwali at sangkot na opisyal.
Kaugnay sa nababanggit na flood control project sa Namali, magugunitang binigyan din ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang sinasabing Cabral Files ay parte lamang ng kanilang investigasyon. Hindi anya raw ito kabuuan sa kanilang iniimbestigahang kabilang ang umano'y insertions na kapalob sa dokumento. The office clarifies that the Cabral files are only one part of the investigation. Alleged insertions that are supposedly in these files still need to be carefully examined to determine whether these projects were actually implemented or if they turned out to be ghost projects. Maalala na ikinagulat ng karamihan ang biglaang pagkamatay ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral sa Tuba, Benguet. Paglilinaw naman ng tagapagsalita ng Ombudsman, ang insertions ay hindi otomatikong maituturing bilang ilegal. Nagiging at matatawag lamang raw ito na isang kriminal na gawain kung mapatunayang may panluloko, maling paggamit ng pondo ng bayan o di na may ghost projects. An insertion by itself is not automatically illegal. It will only become criminal if it is proven to involve fraud, misuse of public funds, or non-existent projects. So the Office of the Ombudsman respectfully asks everybody to allow the investigation to move forward, guided by real facts, credible evidence, and of course, due process. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Title: Boying, buhay na buhay, ayon kay Assistant Ombudsman Clavano. Nilinaw ng Office of the Ombudsman na walang katotohanan ang kumakalat na balita online na isinugod umano sa ospital si Boying Rimulya kasunod ng ilang linggong pananahimik niya sa media na nagbunsod ng espekulasyon ng publiko. Okay, so maniwala na ba kayo na nag-breakfast siya, sinigang, masarap ang almusal niya? Maniwala na ba kayo, mga kaibigan, na nasa maayos na kalagayan nating ombudsman sa isang salita lang ng Assistant Ombudsman? I'm sorry, with due respect to Assistant Ombudsman Clavano, may I suggest, para mas kapanipaniwala na maganda nga ang kalagayan ng ating ombudsman, ay siya na mismo ang ano. How about interview? Example, ako si Assistant Ombudsman Clavano. Usap kami, Sir, pwede bang i-video kita? Pakita nga nagbre-breakfast ka para maipalabas ko sa social media na buhay kayo. Siyempre, nako, si Ombudsman Boying Rimulya pa magsasalita na nga, Hey guys, I'm okay. Oh, look at me. My ulam is sinigang. I'm strong. Mahirap, buhay na buhay ako. O kahit ilang seconds lang. 10, 15 seconds, may pakita sa social media na nagbre-breakfast siya. O, di tapos na ang issue. Kaya lang, isang statement lang na buhay na buhay siya, nag-breakfast siya ng masarap, sinigang, maniwala na ba kayo? I don't know. Yung mga maniwala kayo. But ako, lalo ako ngayong naghinala. Okay? Lalo. Kasi nga, ang tagal na, ilang linggo na siyang, namimiss na siya ng netizens eh. Kahit ako, namimiss ko na rin siya dahil very active eh. Lalo na ngayon, yung issue sa Cabral Files. Na ngayon, ang Office of the Ombudsman may malaking papel sa pag-determine ng accountability kung totoo ba yon o hindi. Kasi ang DPWH na isubmit na sa Office of the Ombudsman kung
nandun na lahat ang mga Cabral files. Ay, itong kay Ombudsman Remulla, ganun lang yun sana. Picture, kumakain ng ulam ng sinigang, o kaya video na nagsasalita siya ng hello, Happy New Year to everyone. Makaasa kayo na ang Office of the Ombudsman ay gagawin ang lahat para magkakaroon ng hustisya sa flood control projects na ito, at huwag kayong mag-alala dahil masahan nyo ang inyong ombudsman na walang kinikilingan, walang kinakatakutan. Ngayon, tahimik.